The silent is a public document. We submitted to the ombudsman. We also submitted to our agencies of government. Pero I just want to caution na huwag sanang gamitin yung silent as a weapon against politicians. Kasi nangyari na yan dati under Chief Justice Corona. They weaponized the silent against him. Walang problema para kay Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagsasapubliko ng kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay bilang bahagi ng pagiging transparent nito kaugnay ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno. Ngunit binigyan diin ng senador na ilang opisyal, partikular na sa local level, ay maaaring hindi lubos na nalalaman ang pag-fill out ng SALN at may makalimutang ilang items. Gayunman, pabor ito sa pagsasailalim sa lifestyle check, ngunit dapat anya ay gawin ito sa lahat ng mga opisyal. Dapat ang lifestyle check siguro ay dapat lahat, both appointed and elected, because we are not also exempted from these lifestyle checks, di ba? May mga politiko na wala naman po silang income rather than their income from being a politician, at makikita mo naka Rolls Royce, naka Ferrari, paano naman nila makuha itong mga mamahalin na sasakyan? Kailangan yan tugma sa kanilang BIR, di ba? BIR tax payments and income generated from other sources. Suwestyon ni Senador Zubiri, unang hakbang na dapat gawin ay tukuyin ang third-party agency na mag-iimbestiga ng mga skandalo sa korupsyon sa lahat ng mga politiko at appointed officials. Ayon kay Senador Migs, dapat mayroong komisyon o otoridad na titingin sa mga problema at magsagawa ng mas malalimang pagsisiyasat sa mga yaman at ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga maaari anyang maging investigador sa pagsusuri ng yaman ng bawat government official ay ang ombudsman. I think there should be a third party. Sa totoo lang kasi, katulad yan, may investigation sa Senado, may investigation sa House of Representatives tungkol dito sa corruption scandals na nangyayari sa DPWH. Parang hindi tama na itong mga ahensya o itong Kongreso at Senado ang lead agency to investigate this. I think there should be a third party agency that should be led by, of course, the investigators and government investigators and civil society. Pagkatapos ng mga investigasyon, sinabi ng senador na mahalaga rin na may managot at makasuhan sa lifestyle check na ito. Kung hindi, magiging tila isang ningas kugon lang ang mangyayari. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.